Ang nanunuot na init ng hapon sa Maynila ay tila walang epekto kay Ricardo. Manlapat sa loob ng kanyang itim na Mercedes na marahang gumagapang. Sa siksikang trapiko ng Quezon Boulevard, ang lamig ng aircon ay nagsisilbing pader sa pagitan niya at ng magulong mundo sa labas. Sa edad na pitang tagapangulo ng tanyag na Manlapat Furnitures ay dapat sana ay nagpapahinana sa kanyang mansyon sa Forbes Park. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kriapo. Dito na lang Tomas. Utos niya sa kanyang tapat na driver. Pero Sir Delikado, purito at siksikan. Mahinang tugon ni Tomas habang hinihinto ang sasakyan sa isang tabi malapit sa simbahan. Hindi sumagot si Ricardo. Pumaba siya ng sasakyan at agad siyang sinalubong ng ingay, alikabok at pinaghalong amoy ng natutunam na kandila. Piniritong pagkain at pawis ng daan ng taong naglalakad. Ang kanyang mamahaling leather shoes ay tila maling sa maruming semento. At ang suot niyang barong nagawa sa pinya ay isang malinaw na senyales na hindi siya kabilang doon. Ngunit para kay Ricardo, ang paglalakad sa Quiapo ay isang pagbabalik tanaw. Dito sa isang maliit na pwesto, nagsimula ang kanyang ama sa paggawa ng mga silang yanto. Ang maliit na binina ngayon ay ang dambuhalang Manlapat Furnitures. Naglakad siya hindi pansinin ang mga nagtitinda ng agimat at mga debutong nagpaalay ng panalangin. Ang hinahanap niya ay hindi inspirasyon para sa bagong disenyo, kundi isang piraso ng kanyang nakaraan. Isang pakiramdam na matagal nang nawala mula nang mamatay ang panganay niyang anak na si Marco 7 taon na ang nakalilitas. At sa gitna ng karamihan, sa isang sulok kung saan nagtitinda ng mga palamig at pritong merienda natigilan siya. Ang kanyang mga paa ay tila napako. Sa kinatatayuan, may isang babae. Payat ang suot nitong damit ay luma at naninilaw na sa kapaguran. Nakaupo ito sa isang maliit na bangkong plastik. Sa likod ng isang kariton ng pagkain. Sa harap niya, 2 bata. Isang lalaki na nasa mga taong gulang at isang babae na marahil ay 7 ang nagsisiksikan sa tabi niya. Isang mangkok lamang ng pansit ang nasa kanilang harapan. Nagsimulang manikip ang dibdib ni Ricardo. Kinutara ng babae ang kaunting pansit at sinubo sa mas batang babae. Ang batang lalaki naman ay humigop lamang ng sabaw. Ang mga mata ay nakatingin sa kapatid. Tila tinitiyak na ito muna ang makakakain. At nang bahagyang lumingon ang babae, para itong isang mata rin na kidlat na tumama sa puso ni Ricardo. Ang hugis ng kanyang mukha, ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga kamay, ang pagod, at nalulumbay na anyo ng kanyang mga mata. Hindi maaari. Ngunit ang katotohanan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang babaeng iyon na mukhang pinagkaitan ng lahat ng pag-asa sa mundo ay walang iba kundi si Aya, ang kanyang manugang. Ang babaeng asawa ng kanyang yumaong anak. Ang babaeng tumakas 7 taon na ang nakalipas. Isang alo ng ala ang bumalik sa kanya, asing pait ng abdo. Ang malamig na gabi ng brol ni Marco. Ang buong pamilya ay nagluluksa nang biglang dumating ang kanyang bunsong anak na si Daniel. Hingal na hingal at puno ng galit ng mukha. Itay, tumakas po si Ate Aya. Sigaw ni Daniel noon. Ang boses ay naninginid. Akita po namin ni Michelle. May kasamang lalaki sumakay sa itim na kotse at bukas po ang goat ninyo. Sa library wala na ang 5 milyon mo at ang mga alahas ni Mama.
Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Ricardo na parang markang bakal. Ang sakit ng pagkawala ni Marco ay nadagdagan ng matinding galit at pagkasuklan. Si Aya, ang babaeng minahal ng kanyang anak, nang higit pa sa sarili ay isang ahas, isang magnanakaw, isang taksil na hindi man lang hinintay na mailibing asawa nito bago tumakas kasama ang kanyang kalaguyo. Mula noon, isinumpa niya ang pangalan ni Aya. Ipinagbawal niya itong banggitin sa kanyang pamamahay. Ang mga larawan nito ay sinunog. Para sa kanya, patay na rin si Aya, kasama ang 2 batang isinama nito ang kanyang mga apo. Ngunit ang tanawin sa harap niya ngayon ay sumisira sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Ang isang babaeng tumangay ng 5 milyon. Bakit magtitinda ng pagkain sa bangketa? Ang isang babaeng may gintong alahas. Bakit hahatiin ang isang mangkok ng pansit para sa 2 anak? At ang isang babaeng sumama sa ibang lalaki. Nasaan ang lalaking yon ngayon? Bakit tila isa niyang pinapasan ng bigat ng buong mundo? Pinagmasdan ni Ricardo ang kanyang mga apo. Payat ang mga ito at ang kanilang damit ay halatang mas malaki kaysa sa kanilang mga katawan. May bakas ng dumi sa kanilang mga pisngi, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa kanilang ina. Nakita niya kung paano inabot ng batang lalaki ang panyo mula sa kanyang bulsa at pinunasan ng bibig ng kapatid nitong babae. Isang kirot na hindi niya naramdaman sa loob ng 7 taon ang biglang bumalik. Ang kirot ng pagiging isang lolo. Napahigpit ang kamao ni Ricardo. Ang galit na inipon niya sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Sa ilalim ng galit na yon, isang bagong damdamin ang sumisibol, isang nakakabahalang pagdududa paano kung nagkamali ako. Ang kaisipang yon ay napakasama. Halos hindi niya kayang tanggapin. Ngunit habang tinitingnan niya ang pagod na mukha ni Aya habang nakalagayan ng kanyang mga apo, hindi na niya ito maiwasan. Dahan siyang tumalikod bago pa man siya mapansin ni Aya, ang bawat hakbang pabalik sa kanyang sasakyan ay tila napakabigat. Ang ingay ng kuyapo ay biglang nawalan, napalitan ng ugong sa loob ng kanyang isipan. Pagsakay niya sa kotse ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila tumusok sa kanyang balat. Napansin ni Tomas ang pamumutla sa mukha ng kanyang amo. "Sir, okay lang po ba kayo?" Hindi sumagot si Ricardo. Nakatingin lamang siya sa bintana sa direksyon kung nasaan si Aya. At ang mga bata na ngayon ay natatabunan na ng mga taong dumaraan. Ang imahe ng isang mangkok ng pansit na pinaghahatian ng 3 tao ay nakaukit na sa kanyang utak. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibing katahimikan, nagsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan. "Das po, sir." Tumingin si Ricardo sa kanyang galler. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng isang bagong determinasyon na hindi nakita ni Tomas sa loob ng maraming taon. "Alamin mo ang lahat tungkol sa babae niyan." Kinabukasan ang katahimikan sa malawak na study room ni Ricardo ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang mga aklat na nakahanay sa pader na gawa sa nara at ang mga mamahaling artigo sa bawat sulok ay walang nagawa para pagaanin ang dumadagan sa kanyang dibdib. Hindi siya nakatulog. Ang imahe ni Aya ng kanyang mga apo, payat pagod at naghahati sa isang mangkok ng pansit ay ulit na naglaro sa kanyang isipan na parang isang silang plaka. Eksaktong 8:00 ng umaga, marahang kumatok si Tomas bago pumasok. Ang mukha ng matandang driver ay seryoso
At may hawak itong isang manitis na folder. Sir, narito na po ang impormasyong ipinahanap ninyo. Sabi niya inilapag ang folder sa malaking mesa ni Ricardo. Pinuksan ito ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng mga kontrata na nagkakahalaga ng milyon, ay bahagyang nanininig. Ang laman ng folder ay hindi mga numero ng negosyo, kundi ang malupit na katotohanan ng buhay ni Ayab ng 7 taon. Sigang, Ayab manapat. Basa nito mas mula sa kanyang sariling tala, tila ayaw niyang direktang tingnan ang amo. Kasalukuyan pong may 3 trabaho, mula 5 hanggang 7 ng umadadsyon ni 3 sa isang maliit na gusali sa Stancos. Mula tanghali hanggang 6 ng gabi, taga-ugas ng plato sa isang karinderya sa Sampaloc. Mula ng gabi hanggang 1 ng madaling araw, night shot clerk sa isang convenience store. Bawat salitang binitiwan ni Tomas ay parang isang suntok sa sikmura ni Ricardo. 3 trabaho, halos walang tulog, halos walang pahinga. Ang babaeng dating nakatira sa mansyon na ang tanging inaalala ay kung anong damit ang isusuot ay naglilinis na yon ng sahig at naghuhugas ng pinagkainan ng iba. Nagpatuloy si Tomas, ang boses ay mas bumaba. Nakatira po sila sa isang maliit na kwarto sa Tondo. Isang barong na inuupahan. Ang panganay na lalaki si Leo ay may hika. Ang bunso si Nia ay may bahagyang butas sa puso, kaya kailangan ng regular na check-up. Napapikit si Ricardo. Ang hangin sa loob ng malamig na silid ay tila biglang naubos. Ang kanyang mga apo, ang kanyang dugo, may sakit at ang kanilang ina na pinaniwalaan niyang isang magnanakaw, isang bumubuhay at nagpapagamot sa kanila. Ang 5 milyong piso ay tila isang masamang biro sa puntong ito. Salamat, Tomas. Makakaalis ka na, sabi ni Ricardo, hindi magawang itaas ang kanyang tingin mula sa mga papel. Nang maiwan siyang mag-isa, din naman niya ang bigat ng bawat letra sa ulat. Nakasulat doon ang mga pangalan ng ospital, ang mga halaga ng gamot, ang upas sa bahay, na laging huli kong bayaran. Ito ang kwento ng 7 taon. Isang kwento ng pagtitiis, ng paghihirap, at ng hindi masukat na pagmamahal ng isang ina. At sa bawat pahina, ang kanyang sariling kasalanan ay lalong lumilinaw. Hindi na niya natiis. Tomas! Sigaw niya. Agad na pumasok ang driver. Po sir, ihanda mo ang sasakyan. Aalis tayo. Saan po tayo pupunta, sir? Sa Tondo. Sagot ni Ricardo. Ang boses ay basag. Pero hindi tayo bababa. Gusto ko lang makita. Ang paglalakbay mula Forbes Park hanggang Tondo ay parang pagtawid sa 2 magkaibang mundo. Ang malalapad at malilinis na kalsada ay napalitan ng makikitid at mapuputik na eskinita. Ang mga dambuhalang mansyon ay naging magkakadikit na mga barong na gawa sa yero at tagping kahoy. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin ay napalitan ng amoy ng etero at basura. Itinuro ni Cass ang isang partikular na eskinita. Doon po sa dulo niyan, sir. Mula sa loob ng tinted na bintana ng Mercedes, nakita ni Ricardo ang tinitirhan ng kanyang mga apo. Hindi ito bahay. Isa itong kahon, isang masikip na silid na ang bubong ay may mga bato para hindi liparin ng hangin. Sa labas, naglalaro ang mga batang walang sapin sa paa. Ang ingay at gulo ay nakakabingi.
At doon sa labas ng munting pinto, nakita niya si Aya. May kausap na isang malaking lalaki na nakasando. Ang lalaki ay naniningil, ang mga kamay ay nakapamiwang, ang boses ay malakas at puno ng pagbabanta. Ay pangatlong linggo mo nang atrasado sa upa. Kung wala kang pambayad sa kalye, kayo pulutin ng mga anak mo. Sigaw ng lalaki. Nakita ni Ricardo kung paano yumuko si Aya. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagreklamo. Nakiusap lamang siya, ang boses ay halos pabulong na. Kuya, pasensya na po. Sa susunod na linggo po talaga, pagkasahod ko. Kaunting pasensya pa po. Itinulak ng lalaki ang balikat ni Aya. Wala nang susunod na linggo. Siguraduhin mong may pera ka bukas. At umalis itong nagdadabob. Naiwan si Ayaan na nakatayo roon nanginginig. Saglit itong napasanal sa dingding na papikit na parang pasang ang buong daigdig. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim, pinunasan ng gilid ng kanyang mata. At pumasok sa loob ng kanilang masikip na tahanan. Si Ricardo, manlapat ang taong kayang bumili ng buong gusaling iyon. Sa isang piraso lang jeti, ay nakaupo lang sa kanyang kotse, walang magawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong bumaba, sugurin ang lalaking iyon, at isampal dito ang pera. Gusto niyang hilahin si Aya ang mga bata, palayo sa impyernong iyon, ngunit hindi niya magawa. Ang pagpapakita niya ay magbubukas ng isang kahon ng mga tanong na hindi pa siya handang sagutin. Ang kahihiyan, ang katotohanan, na sa loob ng 7 taon hinayaan niyang mangyari ito. Umuwi na tayo, Tomas. Utos niya, ang boses na'y garalgal. Ang biyahe pabalik ay mas tahimik, mas mabigat. Pagdating sa mansyon, tumiretso si Ricardo sa kanyang study. Isinara niya ang pinto. Tila gustong takasan ng lahat, lalo na ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na bawol na gawa sa kahoy ng kamagong, nakapatong sa isang instante. Ito ang baul ng mga ala. Ala ni Marco. Dahan niya itong kinuha. Ang alikabok sa ibabaw nito ay isang paalala ng mahabang panahong hindi niya ito binuksan. Umupo siya sa kanyang silya at binuksan ng baul. Sa loob, naroon ang paboritong relo ni Marco, ang kanyang college diploma, at ilang mga litrato. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit at nakatuping papel. Isang sulat. Ang sulat na ibinigay sa kanya ni Marco, 1 linggo, bago ito maaksidente, isang sulat na minsan niya lang binasa at pagkatapos ay isinanabi dahil sa aakalang isa lamang itong drama ng anak. Kinuha niya ito at muling binasa. Ang sulat kamay ni Marco ay malinis at formal gaya ng dati. Itay, alam ko pong madalas, hindi tayo nagkakasundo. Alam ko pong sa tingin ninyo ay masyado akong malabot, lalo na pagdating kay Aya. Pero Itay, sana dumating na ang araw na pagkatiwalaan mo ako ng totoo. Hindi lang bilang tagapagmana, kundi bilang isang anak na may sariling puso. Sa pagbasa ng mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Ricardo sa paligid ng kanyang puso. Ang hiling ni Marco noon ay ang mismong bagay na ipinagkait niya hindi lang sa anak, kundi pati na rin sa asawa nito. Hindi niya pinagkatiwalaan si Marcos sa pagpili nito ng asawa. At nang mamatay ito, hindi niya pinagkatiwalaan ang naiwang asawa nito. Ang bigat ng 7 taon ng maling akala ng galit ng pagwawalang bahala ay bumagsak sa kanya ng sabay. Doon sa gitna ng kanyang marangyang silid, sa harap ng mga ala,
ala ng kanyang yuman na anak. Umagulgol si Ricardo, manlapat. Umiyak siya hindi lang para sa habag na kalagayan ng kanyang mga apo at sa sinapit ng kanyang manugang. Umiyak siya para sa kanyang anak na si Marco, na ang taning hiling ay ang kanyang tiwala. Isang bagay na ipinagkait niya hanggang sa huling sandali. Higit sa lahat, umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa katigasan ng kanyang puso at sa pagkabulag niya sa katotohanan. 7 taon. 7 taong pagdurusa na siya mismo ang may kagagawan dahil sa isang kasinungaling ng pinili niyang paniwalaan ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat patak ng kanyang luha ay isang pag-amin sa sarili niyang kasalanan. Nang maubos ang kanyang mga luha at mapalitan ito ng isang malamig at mabigat na katahimikan, isang bagay ang nanatiling malinaw sa kanyang isipan. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Mali siya, isang napakalaking pagkakamali. Ngunit ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi sapa. Hindi nito mabubura ang mga gabing walang tulog ni Aya, gutom ng kanyang mga apo, o ang takot na kanilang nararamdaman sa araw-araw. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi mula sa mga ulat ni Tomas, hindi mula sa mga haka. Kailangan niyang marinig ito mula mismo sa bibig ni Aya. Tumayo siya. Ang mga tuod ay nanghihina, ngunit ang kanyang determinasyon ay buo at matatag. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Isang kilos na hindi niya inawa sa loob ng maraming dekada. Tiningnan niya ang larawan ni Marco na nakapatong sa kanyang mesa na itim, masaya at walang kamalay, malay sa kahidyang sasapitin ng kanyang pamilya. Ang takot na harapin si Aya, naroon pa rin ng takot na makita ang galit at pagkasuklam sa mga mata nito. Ngunit, mas malakas ang tawag ng konsyensya at ng pangangailang itama ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Utang niya ito kay Marco. Utang niya ito sa kanyang mga apo. Utang niya ito kay Aya. Kailangan kong harapin si Aya. Pulong niya sa katahimikan ng silid. Ang kanyang boses ay hindi na naninginig. Pagkos ay matigas na parang bakal. Kailangan kong malaman ang totoong nangyari. Ano man ang kapalit. Habang si Ricardo ay nilalamon ng bigat ng nakaraan sa kanyang tahimik na mansyon sa kabilang bahagi ng lungsod sa isang maranyang tahanan sa loob ng Aya-alabang village ng mundo ay iba. Dito ang sikat ng araw ay hindi tumatagos sa mga butas. Butas na yero, kundi sa matataas na salaming bintana na nagbibigay tanaw sa isang aso na swimming pool at isang hardin na inalaga ang mabuti. Ito ang paraiso. Nina, Daniel at Michael manlapat. Nakaupo si Michael sa isang mamahaling sofa. Pabala sa scroll sa kanyang tablet, tinitingnan ang mga bagong disenyo ng mga European furniture. Si Daniel naman, ang nakababatang anak ni Ricardo, ay kalalabas lang mula sa gym. Sa loob ng kanilang bahay, may tuwalya sa kanyang balikat at pawis na kumikinang sa kanyang matipunong katawan. Irene measured in that new condo development in Dubcon. Sabi ni Michael, hindi inaalis ang tingin sa screen. The returns look promising. Waiter Yuan Han. My promotion to executive vice president is almost a done deal. We have the money to burn, sagot ni Daniel. Mayabang nang ngumiti habang sinasalinan ng sarili ng malamig na tubig. Ang buhay nila ay perpekto. Isang larawan ng tagumpay at kasaganaan na pinaghihirapan ni Daniel na buuin sa loob ng 7 taon. Mula nang mamatay ang kanyang kapatid na si Marco,
Siya na ang naging kanang kamay ng ang inaasahang tagapagmana ng imperyo ng malapat Ronitres. Ang lahat ay nasa ayos. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. O iyon, ang akala niya. Biglang tumunog ang telepono ni Michael. Nakarehistro ang pangalan niya Yanels, isa sa mga matatandang katulong sa mansyon ng kanyang biyenan. Sinagot niya ito. Ang boses ay bahagyang iritado. Hello, bakit Yanels? Busy. Sa kabilang linya, ang boses ng matanda ay pabulong at aalala. Maang Michael, pasensya na po sa abala. Pero kasi po si Sir Ricardo po. What about him? Naiinip na tanong ni Michael. Kanina pa po kasi siya balisa. At nagtanong po siya sa akin kanina. Naramdaman ni Michael ang kaba. Nagtanong, tungkol saan? Tinanong niya po kung may balita raw po ba ako sa babae sa Quiapo. Pulong ng katulong. Hindi ko po alam ang isasagot ko. Ma'am. Kinakabahan po ako sa mga tingin ni Sir. Ang tablet ay biglang nahulog mula sa kamay ni Michael at lumagapak sa makapal na carpet. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, ma'am. Paulit-ulit po niyang binanggit. Yung babae, raw po, na may dalang mga bata. Napatayo si Michael, ang mukha ay namumutla. Okay. Sige. Huwag kang magpapahalata. Huwag kang magsasalita kahit kanino. Ibababa ko na. Anong problema? Tanong ni Daniel. Napansin ang biglang pagbabago sa kilos ng asawa. It's your father. Nanginginig na sabi ni Michael. Nagtatanong siya tungkol sa babae sa Quiapo. Alam na niya. Daniel, alam na niya. Ang ngiti sa mukha ni Daniel ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matigas na ekspresyon. Sino ang nagsabi? So niyan? Si Yaya Nodes. Oh, Daniel. Anong gagawin natin? Paano kung nahanap na niya si Aya? Paano kung magsalita ang babaeng iyon? Ang lahat ng ito? Ikinampas niya ang kamay sa kanilang maranyang sala. Mawawala ang lahat ng ito. Lumapit si Daniel at hinawakan ng mahigpit ang mga balikat ng asawa. Kung kalma ka lang, Michael, huwag kang magpanit. Paano ako kakalma? Sigaw niya. 7 taon. 7 taon tayong nabuhay sa kasinungalingang ito. Akala ko ba sinabi mo na imposibleng mahanap pa siya at ano naman kung nahanap siya? Ganti ni Daniel, ang boses ay mababa, ngunit may diin. Isang hamak na tagabenta lang ng pansit laban sa salita ko. Kanino maniniwala si Itay? Sa isang magnanakaw o sa sarili niyang anak na nag-alaga sa kumpanya sa loob ng 7 taon. Sinubukan niyang pakalmahin si Michael, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang anino ng pag-aalala na hindi maitago. Ang kanyang ama ay hindi isang ordinaryong tao. Kapag may gusto itong alamin, hindi ito tumitigil. Matanda na si Itay. Dagdag ni Daniel, mas para sa sarili niya kaysa kay Michael. Nagiging sentimental lang yun marahil ay miss lang niya ang mga apo niya. Hayaan mo lang siya. Lilipas din yan. Ngunit alam nilang pareho na hindi yon ganoon kasimple. Ang bininang takot ay naitanim na sa kanilang paraiso. Samantala, sa Forbes Park,
Matapos ang kanyang emosyonal na pagbagsak, si Ricardo ay kumikilos na ng may bagong layunin. Inuha niya ang kanyang telepono at dinal ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Perik si Ricardo to. Sa kabilang linya, ang boses ay malalim at nagulat. Ricardo, para napatawag ka. Akala ko nakalimutan mo na ang numero ko mula nang magretiro ako. Si Eric Vargas ay ang dati niyang kaibigan at retiradong hepe ng pulisya. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. Hindi ako magpapaliguli. Ligoy pa, Eric. Sabi ni Ricardo, ang boses ay seryoso. Kailangan ko ang tulong mo. Isang pahabo na kailangang manatili sa ating dalawa lang. Tungkol saan? Nagbuntong hininga si Ricardo. Tungkol sa kaso 7 taon na ang nakalipas ang pagnanakaw sa bahay ko, buong namatay si Marco. Natahimik si Eric. Akala ko ba sarado na ang kasong yon? Hindi ba't ikaw na mismo ang nagsabi na huwag nang palakihin dahil ayaw mo ng iskandalo? Nagbago ang isip ko. Sagot ni Ricardo. May mga bagay na hindi magkakatugma. Gusto ko lang siguraduhin para sa kapayapaan ng isip ko. Can you pull some strings? Ano ang kailangan mo? Gusto kong makita ang lahat ng financial records ng asawa ni Marco, ni Aya. Mula 7 taon na nakalipas hanggang ngayon, bawat deposito, bawat withdrawal, gusto kong malaman kung saan napunta ang milyong po. Sige, Ricardo. Hindi yan madali, pero susubukan ko. Ibigyan kita ng update sa lalong madaling panahon. Pangako ni Eric. Pagkatapos ng tawag na kahina ng bahagya si Ricardo, ang unang hakbang ay nagawa na. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Hindi nagtagal ang kanyang paghihintay. Gabi na nang muling tumunog ang telepono ni Ricardo, si Eric. Ricardo, simula ni Eric ang boses ay may kakaibang tono, isang halo ng pagtataka at pag-aalala. Nakuha ko na ang mga bank records at may problema. Umupo ng tuwid si Ricardo. Anong problema? Ricardo, kakaiba to, sabi ni Eric. Sa loob ng 7 taon walang kahit isang malaking deposito na pumasok sa account ni Aya. Ang pinakamalaking halaga na pumasok ay sweldo niya mula sa isang convenience store na hindi lalagpas sa Sam's Steel. Sa katunayan, ang records niya ay puno ng maliliit na utang. Loan sa mga lending company, mga utang sa credit card na hindi nababayaran. Ricardo, kung ninakaw niya ang 5 milyon, siguradong wala sa kanya ang pera. Tabi na at halos patay na ang mga ilaw. Sa kahabaan, ang sampalok ng huminto ang maranyang Mercedes sa isang madilim na kanto. Ang lugar ay malayo sa kinang ng Forbes Park. Dito ang hangin ay amoy usok ng sasakyan at lumang mantika. Mula sa loob ng kotse, tanaw ni Ricardo ang isang maliit na kalenderya na bukas pa. Ang ilaw nitong fluorescent ay kumukuti-kutap, tila pagod na rin sa magdamag na pagbibigay liwanag. Sa loob sa likod ng maruming salamin, nakita niya si Aya. Nakatalikod ito, abala, sa paghuugas ng isang bundok ng mga platong sibuhin sa isang malaking lababo. Bawat kilos niya ay mabagal, mekanikal, at puno ng kapaguran. Pinanood siya ni Ricardo sa loob ng ilang minuto. Hindi ito ang Aya, kilala niya ang masayahin at puno ng buhay na manugang. Ang babaeng nasa harap niya ay isang anino, isang kaluluwang hinubaran ng lahat ng kulay. Hintayin mo ako rito, Thomas. Utos ni Ricardo. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Pumaba siya ng sasakyan. Bawat hakbang niya patungo sa karendera ay tila isang
amin sa kanyang kasalanan. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng pinaglutuan at sabon ay sumalubong sa kanya. Isang matandang babae, marahil ang may-ari, ang nagulat sa pagpasok ng isang lalaking halatang hindi nababagay sa lugar. Ngunit ang mga mata ni Ricardo ay nakatuon lamang sa babaeng nasa lababo. Aya. Ang pagtawag niya sa pangalan nito ay mahina. Ngunit sa katahimikan ng gabi, umaling awang kulob. Narinig ito ni Aya. Nanigas siya sa kinatatayuan na bitawan ang hawak na basahan na lumagapak sa sahig. Dahan siyang lumingon nang makita niya si Ricardo manlapat na nakatayo. Ilang hakbang lang mula sa kanya ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot. Napauwong siya hanggang sa mapasandal sa pader. Ang mga kamay ay itinaas na parang isang hayop na nasuko. Anong ginagawa ninyo rito? Nanginginig niyang tanong. Ang boses niya ay basag puno ng pangamba. Kailangan nating mag-usap. Mahinahong, sabi ni Ricardo. Sinusubukang kontrolin ang sariling emosyon. Wala po tayong dapat pag-usapan. Mabilis na sagot ni Aya ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ni Ricardo at ng pinto. Tila naghahanap ng matatakasan. Umalis na po kayo. Parang awa nyo na. Hindi gumalaw si Ricardo. Hindi ako aalis hangga hindi mo ako kinakausap. Lumapit siya ng isang hakbang. Nakita ko kayo sa kuyapo. Nakita ko ang mga apo ko. Ang pagbanggit sa mga bata ay nagbigay ng kaunting tapang kay Aya. Ang takot sa kanyang mga mata ay nahaluan ng determinasyon ng isang ina. Huwag ninyong idamay ang mga anak ko dito. Idadamay ko sila dahil mga apo ko sila. Sagot ni Ricardo, bahagyang tumaas ang boses. At gusto kong malaman kung bakit sila nagkakaganyan habang ang ina nila ay may tinatagong 5 milyong piso. Iyon na ang huling salita na kailangan ni Aya. Ang isang salita na bumasag sa lahat ng pader ng pagtitimpi na itinayo niya sa loob ng 7 mahahabang taon. Pera. Sa lahat ng nangyari, pera pa rin ang unang lumalabas sa bibig ng lalaking ito. Isang tawang walang saya, mapait at puno ng sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Pera. Ulit niya, ang boses ay nanginginig sa galit na ngayon lang niya naramdaman. Pera pa rin ba ang nasa isip ninyo? Matapos ang 7 taon, matapos ang lahat ng paghihirap namin, matapos kong magtrabaho na parang kalabaw para lang may maipakain sa mga anak ko. Pera pa rin ang hinahanap ninyo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula. Ang 7 taon ng iyak sa gabi, ng pagkalam ng sikmura, ng pagyuko ng ulo, sa mga naniningil ng pagmamakaawa. Para sa kaunting tulong, lahat ng yun ay bumalik na parang isang dambuhalang alon. Wala akong kinuha, sigaw niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay buo ng malakas at umalingaw sa loob ng maliit na karenderya. Ang matandang may-ari ay napaurong sa isang sulok, takot na manood. Wala akong kinuhang pera kailan man, ay hindi ninyo ako pinaniwalaan. Hindi ninyo pinaniwalaan si Marco nang piliin niya ako, at lalong hindi ninyo ako pinaniwalaan nang mamatay siya para sa inyo. Isa lang akong magnanakaw. Isang taksil. Ang bawat sarita ay isang latigo para kay Ricardo. Ang mga ito ay mas matalas pa sa anumang patalim. At pagkatapos sa isang mabilis na kilos na dala ng matinding emosyon, dinampot ni Ayaw ng malamig na tubig na nasa isang mesa sa tabi niya
at walang atubiling isinaboy ito. Sa mukha ni Ricardo, malapat. Splash! Ang buong mundo ay tilang uminto. Ang malamig na tubig ay tumulo mula sa buhok at mukha ni Ricardo bumabasa sa kanyang mamahaling barong. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sa buong buhay niya, walang sino man ang gumawa sa kanya nito. Walang sino man ang naglakas loob na iwan si Aya na nakatayo ang dibdib, ay mabilis na umaakyat baba ang kamay. Na may hawak sa baso ay nanginginig. Isang bahagi niya ay natatakot sa kanyang ginawa. Ngunit isang mas malaking bahagi ang nakaramdam ng kakaibang kagaanan. Ang kagaanan ng isang taong, sa wakas, ay nakaganti kahit sa maliit na paraan. Ngunit ang reaksyon ni Ricardo ang mas nakakagulat. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Dahan niyang kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at pinunasan ang kaniyang mukha. At habang nakatitig siya sa aapoy ng mga mata ni Aya, hindi niya nakita ang isang magnanakaw. Hindi niya nakita ang isang taksil. Sa mga mata ni Aya sa sakit galit at pagmamahal nito para sa kanyang mga anak, nakita niya ang multo ng sarili niyang anak na si Marco, na ang tanging hiling ay ang kanyang tiwala. Naintindihan na niya ang galit ni Aya, galit ng isang taong may kasalanan. Ito ang sigaw ng isang taong inosente na masyadong matagal nang sinaktan. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang panyo. Ang autoridad sa kanyang boses ay nawala. Napalitan ang isang bagay na mas malalim, isang bagay na puno ng pagsisisi. Ama ka. Sabi niya, ang boses ay halos hindi narinig. Hindi kita pinaniwalaan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aya unang pagkakataon. Sa loob ng 7 taon kinausap niya ito. Hindi bilang isang biyanan, kundi bilang isang taong naghahanap ng kapatawaran. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Ang katahimikan na bumalot sa karinderya pagkatapos ng mga salita ni Ricardo ay mas mabigat pa sa sigawang naganap kanina. Dinala ni Ricardo si Aya sa isang maliit na mesa, sa sulok malayo sa mapanuring tingin ng matandang may-ari. Doon, sa ilalim ng kumukutikutap na ilaw, nagsimulang ikwento ni Aya ungot ng gabing iyon. 7 taon na ang nakalitas. Patay na si Marco, pero parang hindi ko pa rin matanggap. Simula niya, ang boses ay naninginig pa rin, ngunit meron ng bahid ng kalinawan. Ang lahat ay parang isang masamang panaginip. Pagkatapos ng burol ng gabi, bago ang libing habang mahimbing na natutulog ng mga bata, may kumatok sa kwarto ko. Si Daniel. Naalala niya ang malamig at kalkuladong tingin sa mga mata ng kanyang bilas. Wala itong bahid ng kalungkutan. Tanging isang determinasyon na nakapagpakilabot sa kanya. Sabi niya, Ate Aya, kailangan mong umalis. Pagpapatuloy ni Aya ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Sabi ko, bakit ako aalis dito, ang pamilya ko? Pero, mumisi lang siya. Isang misi na hindi ko malilimutan. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang mga salitang sumira sa kanyang buhay. Sabi niya, wala ka ng pamilya dito, at kung hindi ka aalis na yun din sisiguraduhin kong pati ang mga anak mong madadamay. Aksidente ang nangyari kay Kuya ba? Alam mo, ang aksidente kahit saan pwedeng mangyari. Sa daan, sa eskwelahan, kahit sa loob ng bahay. Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang simpleng pakiusap. Ito ay isang hatot. Natakot ako, sir. Umamin si Aya, ang tingin ay nasa sahig. Hindi para sa sarili ko, kundi para kina Leo at Mia.
Kaya ng gabing iyon, habang ang lahat ay abala, ginising ko ang mga anak ko. Wala akong dinala, kundi ang dami sa katawan namin at kaunting pera sa pitaka ko. Tumakas kami. Hindi dahil magnanakaw ako, kundi dahil isa akong ina na gustong protektahan ang kanyang mga anak. Ang bawat salita ni Aya, tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Ricardo. Ang kwento ay perpektong uugnay sa lahat ng kanyang natuklasan. Ang pagiging kontrabida ng kanyang bunsong anak ay hindi na isang hinala, kundi isang malamig at nakakakilabot na katotohanan. Samantala, ang balita ng pagkikita ni Ricardo at ng babae sa Quiapo ay mabilis na nakarating kay Machel sa pamamagitan ng mga chismis ng makakatulong hindi na siya mapakali. Ang mga kasiguruhan ni Daniel, nalilipas din yan, ay walang epekto. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay. Kung hindi kayang kontrolin ni Daniel ang sitwasyon, siya mismo ang kikilos. Kinabukasan habang si Aya naghahanda ng murang almusal para sa kanyang mga anak, sa kanilang masikip na tahanan sa Tondo, isang maranyang puting don ang huminto sa dulo ng kanilang iskinita. Mula rito, bumaba si Michael, suot ang malalaking sunglases at isang damit na nagkakahalaga marahil ng isang taong upa ni Aya. Maarte niyang tinahak ang mutik na daan. Ang mamahalin niyang takong ay lumulubog sa lupa. Ang mukha ay nandidiri sa paligid. Walang katok, marahas niyang itinulak ang pindong gawa sa yero. Natigilan si Aya. Sa harap niya nakatayo ang babaeng huli niyang nakita sa buro ng kanyang asawa. Si Michael, na ngayon ay may dalang aura ng kapangyarihan at paghamak. So ito pala ang lungga mo, sabi ni Michael. Ang tingin ay nililibot ang kabuuan ng maliit na silid na may halong pandidikawawa ka naman. Mukhang hindi naging maganda ang buhay mo kasama ang kalaguyo mo. Napatayo si Aya. Itinago sa kanyang likuran ng mga anak na takot na nakatingin. Anong kailangan mo, Michael? Simple lang, sabi ni Michael. Lumapit at inilapag sa maliit na mesa ang isang makapal na brown envelope. Pera, 10.0 milyon. Piso cash. Kunin mo yan. Kunin mo ang mga anak mo at maglaho kayo. Pumunta kayo sa probinsya, sa ibang bansa kahit saan. Basta huwag ka nang magpapakita pa kay Itay. Huwag ka nang gugulo. Tiningnan ni Ayaos, ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Michael. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng isang bagong tuklas na tapang. Hindi ko kailangan ng pera mo. Matigas na sabi ni Aya. Ang kailangan ko ay hustisya para sa asawa ko. Ang pagtanggi ni Aya sampal sa mukha ni Michael. Hindi niya akalain na ang kahabag, aban na babaeng ito ay may lakas ng loob na tumanggi sa ganito kalaking pera. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay biglang naglaho. Hustisya. Tumawa si Michael nang mapakla. Anong alam mo sa hustisya? Isa ka lang hamak na basura na sumira sa pamilya namin. At ngayon, gusto mo pangguluhin ang buhay na binuo namin ng asawa ko. Ang buhay na binuo ninyo sa kasinungalingan. Ganti ni Aya. Iyon na ang huli. Ang galit ni Michael ay sumabog. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay. Sap! Ang tunog ay kumaling awngaw sa maliit na silid. Ang sampal ay napakalakas at tumama ito sa pisngi ni Aya, dahilan para mapaatras siya at mabuwal sa sahig.
Napaiyak sa takot ang mga bata. Hayop ka! Sigaw ni Michael, ang mukha ay nag-aapoy sa galit. Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo? Ikaw na isang magnanakaw po kami na alaga kay Itay sa loob ng 7 taon. Subukan mong magsalita at sisilain ko hindi lang ang buhay mo, pati na rin ang kinabukasan ng mga batang yan. Nakatayo, si Michael nakapamiwang. Habang si Aya ay nasa sahig, hawak ang namumulan niyang bismi ang mga luha. Ay tumutulo, hindi dahil sa sakit, kundi sa matinding galit at kawalan ng magawa. Ngunit hindi nila alam sa dulo ng eskinita na kamasid ang lahat. Si Tomas ang driver ni Ricardo. Inutusan siya ng kanyang amo na bantayan ang pamilya ni Aya nang hindi nagpapahalata. Nakita niya ang pagdating ng puting tan. Narinig niya ang sigawan at nakita niya sa pamamagitan ng siwang sa dingding ang malinaw na pagsampal ni Michael kay Aya. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, umali si Michael puno ng pagmamalaki na parang isang rey na nalo sa isang laban. Iniwan niya ang envelope sa mesa, sigurado na isipan ni Ayok. Nang makaalis na ito, dahang tumayo si Aya niyakap ang kanyang umiiyak na mga anak. Ang kanyang pisngi ay kumikirot, ngunit ang kanyang puso ay mas lalong tumigas. Hindi na siya ang dating Aya na madaling takutin. Samantala, sa kabilang linya ng telepono, naririnig ni Ricardo ang bawat detalye mula kay Tomas. Ang alok na smilyon, ang banta, at ang sampal. Ang kamao ni Ricardo ay kumuyom nang napakahigpit sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi na ito isang simpleng kwento ng pagnanakaw. Hindi na ito simpleng paninirang puri. Ang ginawa ni Michael ay isang deklarasyon ng giyera. Ito ay isang desperadong hakbang ng isang taong may itinatagong napakalaking katanang. At ngayon, natitiyak na ni Ricardo hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang malalim at masalimuot na sabuatan. At handa na siyang gibain ang lahat para malaman ang katotohanan. Ang galit na naramdaman ni Ricardo matapos malaman ang ginawa ni Michael ay parang gasolina na nagsindi ng mas malaking apoy sa kanyang determinasyon. Apos na ang panahon ng pag-aalinlangan. Ngayon ay panahon na para sa isang walang awang paghahanap sa katotohanan. Kinabukasan, maaga pa lang ay kasama na niya si Eric, ang kanyang retiradong kaibigan patungo sa pinakapuso ng kanyang imperyo, ang main office ng Manlapat Furniture sa Makati. Ang pagdating niya ay hindi inanunsyo. Ang mga empleyado, mula sa security guard hanggang sa mga manager, ay nagulat at nagbigay galang habang siya ay naglalakad sa lobby. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon na may kasunod na si Eric na tila isang anino. Saan tayo, Ricardo? Tanong ni Eric habang nasa elevator sila. Human Resources. Kailangan kong makita ang lahat ng records ni Marco, partikular na ang araw ng kanyang aksidente. Sagot ni Ricardo. Ang boses ay matigas. Ang R department ay nagkagulo sa kanilang biglaang pagdating. Agad na inilabas ang tumaten laring isa file ni Marco. Umupo si Ricardo at Eric sa isang conference room at isang sinuli ang mga dokumento, attendance leave forms, trello orders. Walang anumang kakaiba. Walang saysay ito, Eric. Sabi ni Ricardo. Nainip. Mga papel lang to. Kailangan nating makausap ang isang taong nandoon. Ang kanyang sekretarya, mungkay ni Eric. Oh, hanapin ninyo
si Miss Elena Reyes, ang huling sekretarya ni Marco. Utos ni Ricardo, Sir Manager. Makalipas ang kalahating oras, isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang 3 zeros ang pumasok sa conference room. Si Elena Reyes, siya ay nanatili sa kumpanya, ngunit inilipat sa ibang departamento matapos ang pagkamatay ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaba at paggalang. Manlapat, Sir, pinapatawag niyo raw po ako. Sabi niya nanginginig ang boses. Huwag kang matakot, Elena. Mahinahong. Sabi ni Ricardo. Gusto ko lang magtanong tungkol sa araw na naaksidente si Marco. 7 taon na ang nakalitas. Ang pagbanggit sa araw na yon ay nagpabago sa anyo ni Elena. Ang kaba ay napalitan ng isang malalim na lungkot at isang bakas ng pagkakasala ang gumuhit sa kanyang mga mata. Ano ang natatandaan mo sa araw na yon? Tanong ni Ricardo. Atubili si Elena. Tumingin siya sa sahig, pagkatapos ay sa kanyang mga kamay. Sir, matagal na po yon. Elena. Sabi ni Ricardo, ang boses ay mas malumanay, ngunit may diin. Anong mang maliit na detalye ay mahalaga. Akiusap. Umugot ng malalim na hininga si Elena tila iipon ng lakas ng loob. Ang natatandaan ko po, masaya si Sir Marco ng araw na yon. Katatapos lang ng isang malaking deal. Dapat po ay maagan siyang uuwi dahil may usapan sila ni Ma, ang ayat. Tumango si Ricardo. Oo, naaalala ko. Pero hindi siya umuwi ng maaga. Hindi ba lumabas siya dito? Nagsimulang manginig ang labi ni Elena. Opo, sir. Iga po siyang umalis. Nagmamadali. Palisang balisa. Bakit? Tanong ni Eric. Sumingit sa usapan. Ano mang dahilan? Tumingin si Elena kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sir, patawarin niyo po ako. Sa loob po ng 7 taon. Pinabagabag po ako nito. Dapat po ay sinabi ko na sa inyo noon pa. Sabihin mo na ngayon, Elena. Utos ni Ricardo. Tumawag po kasi sa opisina. Si Sir Daniel halos pabulong na, sabi ni Elena. Mga bandang 4:30 po ng hapon yon. Hinahanap niya si Sir Marco. Sabi niya, emergency daw po kaya't ibinigay ko po ang tawalo sa kanya. Nanigas si Ricardo sa kanyang upon. Si Daniel. Nakita ko po ang pagbabago sa mukha ni Sir Marco habang kausap niya sa telepono si Sir Daniel. Pagpapatuloy ni Elena, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Namutila po siya. Pagkatapos ibaba ang telepono, kinuha niya ang susi ng kotse niya at nagmamadaling lumabas. Tinanong ko po kung saan siya pupunta, kung ano ang nangyari at ano ang sinabi niya. Alos hindi makahinyang tanong ni Ricardo. Tumingin si Elena ng diretso kay Ricardo. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Sabi niya po si Itay. Inatake sa puso si Itay sa Tagaytay. Kailangan ko siyang puntahan. Ang mga salita ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa ikot ng mundo ni Ricardo. Agaytay. Atake sa puso. Isang kumpletong kasinungalingan. Agad na bumalik sa ala ni Ricardo ang araw na yon. Hindi siya inatake sa puso. Hindi man lang siya nagpunta sa Tagaytay. Ang araw na yon, mula umaga hanggang gabi, ay kasama niya ang mga kasosyo sa negosyo sa Wakwak Golf and Country Club sa Mandaluyong.
Naglaro sila, ang golf. Ang katawan ni Ricardo ay nanlanig. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Isang napakarinaw at nakakakilabot na larawan ang nabuo sa kanyang isipan si Marco na puno ng pag-aalala para sa kanyang ama na nagmamaneho ng mabilis ang isip ay wala sa daan dahil sa kasinungalingang sinabi ng sarili niyang kapatid. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Elena. Hindi sumagot si Ricardo. Tumingin siya kay Eric at nakita niya sa mga mata ng kanyang kaibigan ng parehong pagkabigla at pagkaunawa. Ni record ba ang mga tawag sa opisina noon? Mabilis na tanong ni Eric kay Elena. Umiling si Elena. Hindi po. Pero ang telephone logs, ang listahan ng mga papasok at papalabas na tawag baka po nasa itpa. Ngunit hindi na iyon kailangan ni Ricardo. Ang testimonya ni Elena ay sapat na. Ang kasinungalingan ay nakumpirma na, Elena, salamat sa iyong katapatan. Sabi ni Ricardo, ang boses ay garalgal. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa iyo. Nang makaalis na si Elena, naiwan ang dalawang matandang magkaibigan sa tahimik na conference room. Inasag ni Ricardo ang katahimikan, ang boses ay malamig na parang yelo. Nilinlang niya si Marco. Gumawa siya ng kwento para magmadali ang kapatid niya para mataranta ito sa daan. Tumingin siya sa bintana sa mga nagtataas ng gusali ng Makati. Ngunit ang nakikita niya ay ang madilim na kalsada kung saan namatay ang kanyang anak. Ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo na at ang larawang lumalabas ay mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangumot. Ang pagkawala ng pera, ang pagtakas ni Aya, ang banta kay Aya ngayon, ang kasinungalingan sa telepono. Hindi ito aksidente, Perik. Sabi ni Ricardo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Pinatay niya ang kapatid niya, ang anak ko. Pinlano siyang patayin. Ang pagtatuklas sa kasinungalingan sa telepono ay alis ng lahat ng natitirang pagdududa ni Ricardo. Hindi na ito isang tanong kung paano namatay si Marco, kundi isang paghahanap sa patunay kung paano siya pinatay. Ang kasong ito ay hindi na tungkol sa pera o paninilang puri. Ito ay tungkol sa pagpatay sa sariling kapatid, ang pinakamabigat na kasalanan sa lahat. Naging isang multo si Ricardo sa loob ng sarili niyang kumpanya, kasama si Eric. Inugol niya ang sumunod na 2 araw sa paghalungkat ng lahat ng posibleng ebidensya. Ang kanyang obsesyon ay iisa, kailangan niya ng pisikal na katibayan. Isang bagay na hindi maitatanggi, isang bagay na magpapakita sa buong mundo ng tunay na kulay ni Daniel. Titili. Sabi ni Ricardo isang umaga habang sila ni Eric ay nasa conference room na papaligiran ng mga bunton ng dokumento. Kailangan nating makita ang CCTV footage mula sa araw na yon. Bumuntong hininga si Eric. Ricardo, 7 taon na ang nakalitas. Ang standard operating procedure sa karamihan ng kumpanya ay tinatapon ang mga lumang footage pagkatapos ng 2 o 3 taon para makatipid sa server space. Hindi ito ordinaryong kumpanya. Iit ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay aapoy, at hindi iyon ordinaryong araw. Iyon ang araw na namatay ang tagapagmana ng Manlapat Furnitures. Hindi ako papayag na wala silang itinabing kopya. Tawagin mo ang hepe ng security. Ngayon din. Ang hepe ng security si Mang Nestor, isang matandang lalaki, na halos kasabayan ni Ricardo sa kumpanya, ay pumasok na may pag-aalala sa mukha.
Sir Ricardo, bati niya. Nestor, ang CCTV footage ay on 4 ng Abril 7 taon na. Ang nakalipas lalo na sa on 4 sa executive wing. Nasaan na? Direktang tanong ni Ricardo. Nagkamot ng ulo si Mang Nestor. Sir, gaya po ng sinabi ni Sir Eric, matagal na po iyon. Ang nasa main, Sir Lord po natin, ay 3 taon lang ang itinatagal. Isang alo ng desperasyon ang dumaan sa mukha ni Ricardo. Ito na ba ang katapusan? Ang huling pag-asa ba niya ay maglalaho o na parang bula? Pero nagatubiling dugtong ni Mang Nestor. Meron po akong sariling protocol, sir. Kapag may malaking insidente sa kumpanya, isang sunog, isang malaking pagnanakaw o isang pagkamatay lalo na put kay Sir Marco. Lahat po ng data mula sa linggong iyon ay backup ko sa isang hiwalay na external server, isang deep archive kung tawagin. Para lang po sigurado, isang kislap ng asa ang sumilay sa mga mata ni Ricardo. Nasaan ang server na yon? Na story? Nasa server room po, sir. Lock. Halikayo po, subukan nating hanapin. Ang server room ay malamig at madilim, puno ng ugong mula sa daang makina. Matapos, ang halos 1 oras ng paghahanap sa mga lumang hard drive sa wakas, ay natagpuan ni Mang Nestor ang kanyang hinahanap. Isang itim na hard drive na may nakasulat na label. April 12, 18. Executive wing. Dinala nila ito sa isang monitor sa sulok. Ang 3 lalaki, si Ricardo, Eric, at Nestor, ay nagsiksikan sa harap ng maliit na screen. Ang kanilang mga paghina ay tila huminto habang binubuksan ni Nestor ng mga file. Lumitaw ang isang grid ng mga CCTV feed. Lahat ay itim at puti. Lahat ay may petsa at oras. Aling kamera, sir? Tanong ni Nestor. Ang pantry. Ang lounge. Area, utos ni Ricardo. Lumitaw sa screen ng pamilyar na pantry. Walang tao. Mabilis na pinaandar ni Nestor ang orasan ng umaga 7 at pagpatak ng 8, 4 na po. Figura ang pumasok. Si Daniel. Ang puso ni Ricardo ay nagsimulang kumabog ng malakas. Sa video, si Daniel ay hindi mapakali. Lumingon. Lingon siya, tinitiyak na walang nakakakita. Lumapit siya sa board kung saan nakalagay ang mga personal na tasa ng mga executive. Pinuksan niya ito at kinuha ang isang partikular na mug. Ang paboritong mug ni Marco, isang regalong may nakaukit na world's best kuya mula sa isang kampaniran. Pagkatapos mula sa bulsa ng kanyang pantalon, dumukot si Daniel ng isang maliit at nakatuping papel. Mainat niyang ibinuhos ang laman nito. Isang uri ng puting pulbo sa loob ng tasa ni Marco. Hindi ito malinaw dahil sa mababang kalidad ng video, ngunit ang kilos ay hindi maikakaila. Mabilis niyang ibinalik ang tasa sa eksaktong pwesto nito, muling sinilip ang paligid at nagmamadaling lumabas. Diyos ko, bulong ni Eric. Hindi makapagsalita si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay ng lalaki nakatitig sa screen. Pinaandar pa nila ang oras. 9:15. Pumasok si Marco sa pantry. Masaya ito, sumisipol pa habang papalapis sa coffee machine. Kinuha niya ang kanyang paboritong nagtimpla ng kape at umupo sa isang mesa habang nagbabasa sa kanyang telepono. Ininom niya ang kape. Isang haling ng sakit ang kumawala sa lalamunan ni Ricardo. Pinapanood niya ang sarili niyang anak na umiinom ng lason.
ang hallway Nestor. Hapon, utos ni Eric na pansin ang pamumutla ni Ricardo. Inilipat nila ang view sa hallway camera sa labas ng opisina ni Marco. Oras or 20:50. Tumukas ang pinto ng opisina ni Marco. Tumabas siya, ngunit hindi na siya ang masayang Marco. Kaninang umaga. Ang kanyang paglakad ay hindi pantay. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Nang mapaharap siya sa kamera, ang kanyang mukha ay maputla at nalilito. Ang parking garage, daralgal na, sabi ni Ricardo. Ang huling video ay mula sa basement parking. Nakita nila si Marco na hirap maglakad patungo sa kanyang kotse. Nang buksan niya ang pinto, halos mabuwal siya papasok. Napaupo siya sa driver seat. Hindi gumagalaw ng halos 1 minuto, ang ulo ay nakasandal sa manibela. Pagkatapos dahan niyang pinaandar ang kotse at kumalis ang pagmamaneho, ay halatang hindi diretso. Iyon na ang huling beses na nakita siyang buhay. Hindi na kinaya ni Ricardo. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hirap na hirap huminga. Ang sakit ng panunood sa unting paghihirap ng kanyang anak. Nadulot ng sarili nitong kapatid ay hindi masuka. Ricardo, aalalang sabi ni Eric. Inaalalayan siya. Ito na yun, Ricardo. Sabi ni Eric, ang boses ay matigas. Ang smoking gun. Ito ang patunay ng premeditation. Ito ang magpapakulong kay Daniel habang buhay. Si Ricardo ay umiiyak na tahimik, punit puno ng pat. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay kumpleto na. Ang imahe ay malinaw na isang larawan ng kasakiman, inggit at pagtataksil. Habang sinusubukan ni Ricardo na muling ipunin ng kanyang sarili, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang nakakabininging hinay sa malamig na server room. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Hindi rehistrado ang numero, ngunit sinagot niya pa rin. Hello. Sa kabilang linya, isang boses na puno ng takot. Si Aya. Sir Ricardo. Pulong po. Sigaw niya ngumiti. Si Daniel. Nandito po siya sa labas ng bahay namin. Sinusubukan niyang sirain ang pinto. Tulong. Natatakot po ako para sa mga anak ko. Ang sigaw ng takot ni Aya sa kabilang linya ay parang kidlat na gumising sa nanlalambot na diwa ni Ricardo. Ang personal na sakit ay biglang napalitan ng isang mapanganib na kalnado. Ang kanyang mga apo ay nasa panganib. Kailangan niyang kumilos. Ay makinig ka sa akin. Sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng auridad na nagpakalma. Kahit paano sa babaeng nasa kabilang linya. Huwag kang magbubukas ng pinto. Magkunwari kang papayag ka sa gusto niya. Sabihin mong kukunin mo na ang pera at paalis na kayo. Pilhin mo ang oras mo. Papunta na ako diyan. Pagkatapos ibaba ang telepono, agad siyang tumawag kay Thomas. Napalihim niyang pinabantay sa lugar ni Aya pa noong insidente ni Machal. Tomas, huwag kang magpapakita, pero siguraduhin mong walang sino man ang makakapasok sa bahay ni Aya kung kailangan tumawag ka ng pulis. Sumunod. Bumalingi siya kay Eric. Tarik, kailangan ko ng pabor mo ang pinakamalaki sa lahat. 1 oras ang lumipas. Ang gabi ay bumagsak na sa lungsod sa study room ng mansyon ng mga manlapat, ang parehong silid
kung saan si Ricardo ay umiyak dahil sa pagsisisi. Ilang araw lang ang nakalipas ay may nagaganap na isang tahimik, ngunit napakatensyonadong tagpo. Tumating si Daniel, ang mukha ay nagpapakita ng pagtatagumpay. Nagtagumpay siyang takutin si Aya. Sigurado siyang, sa wakas, ay aalis na ito. Pumasok siya sa study. Handa nang marinig ang magandang balita mula sa kanyang ama. Marahil ang ansyo ng kanyang promosyon o ang tuluyang paglilipat ng pamamahala ng kumpanya sa kanya. Itay, pinatawag niyo raw po ako. Sabi niya umupo sa silang katapat ng malaking mesa ng kanyang ama. May maganda po ba kayong balita? Hindi sumagot si Ricardo. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay malamig at hindi mabasa. Sa ibabaw ng mesa, sa pagitan nilang dalawa ay nakapatong ang isang laptop. Bago tayo usap tungkol sa magandang balita, simula ni Ricardo ang boses ay mababa. May gusto muna akong ipanood sa'yo. Isang lumang home, para feminist natin ang nakaraan. May pagtataka sa mukha ni Daniel, ngunit ngumiti lang siya. Sige po, Itay. Pinindot ni Ricardo ang play. Ang unang lumabas sa screen ay hindi isang masayang ala. Ito ay isang itin at puting video mula sa CCTV ng pantry ng kumpanya 7 taon na ang nakalipas. Ang nanitis sa mukha ni Daniel ay biglang naglaw. Pinanood niya na parang isang manonood sa sarili niyang bamungot ang kanyang sarili na maingat na naglalagay ng pulbos sa tasa ng kanyang kapatid. Pinanood niya ang masayang pagpasok ni Marco, ang inom nito ng kape. Pinanood niya ang kapatid na naglalakad ng suray sa hallway. Ang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Iitigil niyo yan, utal ni Daniel. Ang kulay ay umalis na sa kanyang mukha. Ano yan? Saan niyo nakuha yan? Ngunit hindi pinansin ni Ricardo ang kanyang pakiusap. Ang huling eksena si Marco sa parking lot hirap bago sumakay sa kotse na magiging ataol nito. Pinindot ni Ricardo ang pause. Ang ima ni Marco na nakasandal sa manibela ay nanatiling nakatitig sa kanila mula sa screen. Ano ang inilagay mo sa kape niya, Daniel? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Nanginginig si Daniel, ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Wala, to. Asukal lang yan. Alam niyo namang mahilig sa matamis si kuya. Asukal, ulit ni Ricardo. Ang asukal ba ay nakakapaglakad sa isang tao na parang lasing? Ang asukal ba, Daniel, ang dahilan kung bakit tumawag ka sa kanya at nagsinungaling na inatake ako sa puso sa Tagaytay? Ang mukha ni Daniel ay nagpapakita na ng purong sindak. Nang uli na siya, alam na ng kanyang ama ang lahat. Hindi ko, wag kang magsinunggaling. Ang sigaw ni Ricardo ay umalinaw sa buong silid na yumanig kahit sa mga antigong kasangkapan sa isang kilos na puno ng galit at dalami. Kinuha ni Ricardo ang isang bagay mula sa isang pedestal. Sa kanyang tabi, isang malaki at napakagandang banga na gawa sa porselana. Isang pamana pa mula sa kanyang lolo, ang simbolo ng pundasyon ng yaman ng kanilang pamilya, ang koronan ng kanilang kultur. At sa harap ng nanlalaking mga mata ni Daniel, ibinagsak niya ito ng buong lakas sa sahig, naglawa sa marmol. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay nakabibingi. Ang banga
ay naging 10 piraso kumalat na parang mga luha sa makintab na sahig. Tinito, sigaw ni Ricardo, nanginginig sa galit, itinuturo ang mga basag na pilaso. Tinito mo, sinira ang pamilyang ito. Tinito mo winasak ang lahat ng pinaghirapan namin dahil sa inggit mo, dahil sa kasakiman mo, ang pagbasag ng banga ay tila ang pagbasag na rin ng huling depensa ni Daniel. Ang kanyang pagkukunwari, ang kanyang kayabangan, ang kanyang mga kasinungalingan lahat ay gumuho kasama ng mga piraso ng porselana. Napahagulgol siya. Isang iyak ng isang taong tuluyan ng natalo. Patawad, Itay. Patawad. Atawad. Tumawa si Ricardo, ang walang saya. Hihingi ka ng tawad. Matapos mong patayin ng kapatid mo, matapos mong sirain ang buhay ni Aya ng mga pamangkin mo, matapos mong lokohin ang sarili mong ama sa loob ng 7 taon. Lumuhod si Daniel sa sahig, sa gitna ng mga basag na piraso. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang po siyang mapahiya. Gusto ko lang siyang magkamali, para mapansin niyo naman ako. Palagi na lang si Kuya, palagi na lang siyang magaling. Palagi na lang siyang paborito ninyo. Ako kailanman, hindi niyo ako nakita. Ang pag-amin, ang matagal nang hinihintay ni Ricardo. Ang makamandaling na katotohanan na nagmula sa inggit at pagkasuklam. Kaya pinatay mo siya. Pulong ni Ricardo. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na pagkasuklam. Tumamo si Daniel habang umiiyak. Opo. Patawarin niyo ako, Itay. Patawad. Tumingin si Ricardo sa kanyang umiiyak na anak na nakaluhod sa sahig na parang isang habag na basahan. Walang awa, walang pag-ibig. Tanging isang malawak na kawalan. Tapos na tayo, Daniel, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay, buhay. Sa hudyat na iyon, marahang bumukas ang pinto ng study. Mula sa likod nito, lumabas si Eight Vargas at sa likod niya, 2 unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga posas. Ang pag-iyak ni Daniel ay naputol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatingin siya mula sa mga pulis, pabalik sa kanyang ama. Ang huling piraso ng katotohanan ay tumama sa kanya. Ito ay isang patibong. Itay, hindi. Hindi niyo magagawa sa akin to. Tinalikuran siya ni Ricardo. Hindi na kita anak. Habang dinadampot ng mga pulis si Daniel at pinupusasan ang kanyang mga sigaw at pagmamakaawa, ay umalingaw sa mansyon mga tunog na hindi malilimutan ni Ricardo. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Nakatayo lang siya nakatalikod habang ang mga piraso ng kanilang nasirang pamilya ay nakakalat sa kanyang paanan. Ang tunog ng sirena ng pulis napapalayo mula sa mansyon ng mga manlapat, ang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang kabanatang mas tahimik, ngunit marahil ay mas mahirap. Ang balita ng pag-aresto kay Daniel Manlapat. Ang IAP ng Manlapat Furnitures para sa pagpatay sa sarili nitong kapatid 7 taon na ang nakalipas ay kumalat na parang apoy sa alta, sosyad, at sa mundo ng negosyo. Pagkaalis ng mga pulis kasama si Daniel na sumisigaw ng mga sumpa at pagmamakaawa ang mansyon ay binarot ng isang nakagbibing katahimikan. Si Michelle na dumating matapos ipaalam ng isang katulong ay sumalambak sa sahig ng sla o mahagulgol ng walang tigil. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang paraiso, ay gumuho sa isang igla. Tiningnan lamang siya ni Ricardo, ang walang emosyon.
Umalis ka sa bahay na ito. Sabi niya, ang boses ay malamig at walang awa. Dalhin mo ang lahat ng gamit mo, pero ang pangalang Manlapat at ang kahit isang sentimo mula sa pamilyang ito ay hindi mo na muling madadala. Wala nang nagawa si Machel, kundi ang umiyak habang tinalikuran siya ni Ricardo. Ngunit hindi sa sarili niyang silid, nagtungo ang matanda. Hindi niya kayang manatili sa loob ng mansyon na puno ng multo ng kasinungalingan. Mayroon siyang isang huling kailangan puntahan. Isang huling bagay na kailangan niyang gawin para sa gabing iyon. Tomas, ihanda mo ang sasakyan, utos niya. Pupunta tayo sa Tondo. Ang biyahe pabalik sa masikip at magulong eskinita ay iba na ngayon. Kung kanina ay puno ito ng tensyon at pag-aapura ngayon ay may dala itong isang mabigat, ngunit malinaw na layunin. Nang huminto sila sa tapat ng barong, si Ricardo na mismo ang kumatok. Ang pinto ay marahang bumukas at sumilip si Aya, ang mukha ay namamaga sa pag-iyak. Ngunit ang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng kagaanan. Sa likod niya, ang mga bata ay nakayakap sa kanyang binti. Akot pa rin. Walang nagsalita. Tiningnan lang ni Ricardo ang tatlo. Ang manugang na sinaktan niya. Ang mga apong pinabayaan niya. Ang kanilang tahanan na mas maliit pa sa banyo ng kanyang silid ay isang malinaw na salamin ng kanyang napakalaking kasalanan. Pumasok siya sa loob. Ang espasyo ay napakasikip para sa kanyang laki. Umupo siya sa iisang upo ang kahoy habang si Aya ang mga bata ay nanatili sa kanilang pwesto. Hindi siya nagsalita tungkol sa pag-aresto. Hindi niya sinabi ang tungkol sa nangyari sa mansyon. Alam niyang darating din ang oras para doon. Sa halip ang kanyang mga mata ay napunta kay Mia, ang kanyang papong babae, na bahagyang nilalagnat at umuubo. May lagnat siya. Sabi ni Ricardo, isang simpleng obserbasyon. Ngunit ito ang unang beses sa 7 taon na ipinakita niya ng pag-aalala. Tumango si Aya. Galing po sa pagod at takot kanina. Walang anumang salita. Tumayo si Ricardo. Kumuha siya ng isang maliit na palanggana, pinunasan ito at nilagyan ng maligawang na tubig mula sa glipo. Kumuha siya ng isang malinis na basahan. Pumalik siya at lumuhod sa harap ni Mia. Ang dakilang si Ricardo, manlapat ang hari ng industriya ng mubles, ay nakaluhod sa maruming semento ng isang barong. Maingat niyang pinunasan ng noo ni Mia. Pagkatapos, ay ang mga braso nito, ang mga binti. Ang mga kamay niya na sanay sa pagtirma ng mga dokumento ay nanginginig habang ginagawa ang simpleng gawain ng pag-aalaga. Si Leo, ang panganay na lalaki, ay nakatingin lang, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-naalinlangan. Lumapit siya ng kaunti. Kayo po ba? Kayo po ba talaga ang lolo nanin? Tanong niya, ang boses ay mahina at halos pabulong. Ang tanong na yon, na puno ng inosenteng tuluyang bumasag sa natitirang kontrol ni Ricardo. Ang mga luha na pinigilan niya sa mansyon ay bumagsak na hindi isang hagulgul kundi isang tahimik na agos. Tumingin siya sa kanyang apo, sa mukha na kamukha ni Marco. Hindi niya nagawang sumagot. Sa halip, iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Mia at sa isang kilos na hindi niya inasahan mula sa sarili, niyakap niya ang 2 bata. Mahigpit, puno ng pagsisisi, puno ng sakit, puno ng 7 taon ng pangungulila.
Patawarin niyo si Lolo. Pulong niya sa buhok ng mga bata. Ang boses ay basat. Patawarin na niyo ako. Naramdaman niya ang maliliit na kamay na yumakap pabalik sa kanya. Si Aya na nakamasid sa eksena ay napahagulgol na rin. Ngunit ang mga luha niya ngayon ay hindi na luha ng galit o takot, kundi luha ng kagaanan at ng isang bagong pag-asa. Inugol ni Ricardo ang buong magdamag sa maliit na silid na yon. Hindi sila masyadong nag-usap. Hindi kailangan ang kanilang mga presensya. Ang isang lolong nagsisisi, isang inang nagpapatawad, at dalawang batang nagsisimulang magtiwala ay sapat na. Nakaupo lang sila sa sahig magkakasama, habang dahan-dang lumilipas ang gabi. Siya mismo ang nagbantay sa lagnat ni Mia hanggang sa ito ay bumaba. Siya ang nagkumot kay Leo nang ito ay makatulog sa kanlungan ng ina. Para sa kanya, ang mahabang gabing iyon sa tundo ay isang penitensya, isang kinakailangang pagdanas, tahirap na ipinagkait niya sa kanila sa loob ng napakaraming taon. Nang magsimulang mamuti ang langit at umpisang marinig ang ingay ng mga naghahanda para sa panibagong araw, tumayo si Ricardo. Ang kanyang likod ay masakit, ang kanyang mga kasuhan ay naninigas, ngunit ang kanyang puso ay mas magaan kaysa dati. Tumingin siya kay Aya, naggising pa rin, at nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay may bakas ng pagod, ngunit meron ding bagong liwanag. Tapos na ang gabi, mahinang sabi ni Ricardo. Tumango si Aya. Opo. Oras na para umuwi, dagdag ng matanda. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Hindi nad. At tubilis si Aya. Walang aalinlangan. Dahan niyang ginising ang kanyang mga anak. Leon, Mia, gisingan na. Bulong niya. Uwi na tayo. Inaantok na tumingin ang mga bata sa paligid sa kanilang masikip na silid. Nasa bahay na po tayo, Mama, sabi ni Leo. Umiling si Aya sa unang pagkakataon. Sa loob ng 7 taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang namang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi, anak. Ngayon pa lang tayo uuwi sa totoong bahay. Lumabas sila mula sa barong habang ang araw ay sumisikat. Ang mga kapitbahay na naghahanda para sa kanilang araw na gawain ay napahinto. Nagtataka sa tanawin si Aya ang kanyang 2 anak kasama ang isang matandang lalaki na halatang makapangyarihan na marahang inaalalayan sila patungo sa isang mamahaling itim na kotse na naghihintay sa dulo ng eskinita. Walang anumang dala si Aya. Walang danit, walang gamit. Iniwan niya ang lahat sa loob ng maliit na silid na naging saksi sa kanyang 7 taong pagdurusa. Habang papalayo ang sasakyan, tiningnan niya ang barong sa huling pagkakataon. Hindi ito isang malungkot na paala, kundi isang paglaya. Ang sikat ng araw ng umaga ay tumatagos sa bintana ng kotse. Nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Ang mahabang gabi ay sa wakas ay natapos na. Ngunit alam nilang lahat na ang daan tungo sa paghilom ay nagsisimula pa lamang. Lumipas sala ang 3 buwan. Ang iskandalo ng pamilya Mandapat ay unti-unting nawala sa mga headline na palitan ng mga bagong balita. Ngunit ang epekto nito ay nanatili. Ang paglilitis kay Daniel ay naging mabilis. Sa harap ng hindi may kakailang ebidensya, ang CCTV footage, ang testimonya ni Elena at ang kanyang sariling amin na record, inatulan siya ng habang buhay na pagkabilanggo.
walang anumang pagsisisi sa kanyang mukha ng ibaba ang hatol. Anging isang malamig na pagtanggap ng kanyang kabiguan. Ang malapat furnitures ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Ang tiwala ng mga kliyente at ng publiko ay nayanig. Ngunit si Ricardo, manlapat sa kabila ng kanyang edad at personal na trahedya, ay muling bumalik sa Timon. Mas determinado siya ngayon, hindi para palagin pa ang kanyang yaman, kundi para muling itayo o ang isang bagay na halos mawasak ang ligasya ng kanyang pamilya. Isang ligasya na gusto niyang ipamana ng malinis sa kanyang mga tunay na tagapagmana. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng mansyon sa Forbes Park. Ang dating tahimik at malungkot na tahanan ay napuno na ng mga bagong tunog panghalakhak ng mga bata na naghahabulan sa malawak na hardin. Ang tunog ng telebisyon na nagpapalabas ng cartoons at ang masayang usapan. Tuwing hapunan, si Leo at Mia ay namumukadkad. Sa tamang pagkain, pahinga at walang patid, naggamutan, ang kalusugan nila ay bumuti ng husto. Ang hika ni Leo ay halos hindi na pumaatake. At ang puso ni Mia, ayon sa mga doktor, ay unting lumalakas. Pumasok sila sa isang maganang paaralan at sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, naranasan nilang maging mga bata. Lamang walang alalahanin sa pera o sa sakit at si Aya ang pagbabago sa kanya ay kahanga-hanga. Ang dating takot at pagod na babae sa huni ay nawala na. Pinalitan ito ng isang babaeng may kumpiyansa na ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi siya nagpakalunod sa marangyang buhay. Sa halip, araw-araw siyang nag-aaral. Nagpaturo siya kay Ricardo tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Pinabasa ang mga libro tungkol sa finance at management. Nagsimula siya bilang isang nanino sa tabi ni Ricardo sa mga meeting, ngunit nagtagal ang kanyang matatalas na obserbasyon at natural na talino ay napansin ng lahat. Hindi na siya si Aya ang biyuda ni Marco, kundi si Goning manlapat ang kinabukasan ng kumpanya. Isang hapon ng Oktubre, habang ang araw ay papalubog at nagbibigay ng ginto ang kulay sa kalangitan, dinala ni Ricardo ang kanyang mga apo sa sementeryo. Ito ang unang beses na dinala niya sila sa puntod ni Marco. Ang puntod ay malinis na papaligiran ng mga puting bulaklak. Lolo, sino po yan? Tanong ni Mia, itinuturo ang pangalang nakaukit sa lapida, Marco Manlapa. Umupo si Ricardo sa damuhan. Isinandalang likod sa lapida. Ikinandong niya si Mia, habang si Leo naman ay umupo sa tabi niya. Siya ang bapa ninyo. Sagot ni Ricardo. Ang boses ay malumanay. Ang papa ninyo ay isang mabuting tao. Masayahin siya at mahal na mahal niya kayo kahit hindi niyo na siya masyadong naaalala. Nagsimula siyang magkuwento. Hindi tungkol sa trahedya, kundi tungkol sa buhay. Ikinuwento niya kung paano mahilig maglaro ng basketball si Marco. Kung paano nito laging sinusunog pang niluluto niyang fried rice. Kung paano ito kumanta para kay Aya noong nililigawan pa lang niya ito. Sa bawat kwento, ang imahe ng isang ama na nawala ay unting nabubuo sa isipan ng mga bata. Gusto niya sanang makita kayong lumaki. Pagtatapos ni Ricardo, ang isang patak ng luha ay tumulo mula sa kanyang mata. At sigurado ako kung nasaan man siya ngayon, masaya siya at ipinagmamalaki niya kayong dalawa. At lalo na ang mama ninyo. Niyakap ni Leo ang kanyang lolo. Mahal ta rin po namin, lolo. Ang simpleng mga salitang yon mula sa kanyang apo, ang pinakamahalagang gantimpala na natanggap ni Ricardo sa buong buhay niya.
ito ang kapatawarang hindi niya hiningi, ngunit kusang loob na ibinigay. Ang huling eksena ay naganap ng gabing iyon. Ang hapagkainan na dati isang mahaba at malungkot na piraso ng kahoy na para lamang sa isang tao ay puno na ngayon. Sa gitna nakaupo si Ricardo. Sa kanyang kanan si Aya. Sa kanyang kaliwa si Leo at Mia. Hindi na sila kumakain sa formal na dining hall. Sa halip inilipat nila ang isang mas maliit na mesa sa garden veranda kung saan nararamdaman nila ang sariwang hangin at naririnig ang tunog ng mga kuliglig. Lolo, pwede po bang ako naman ang lead ng prayer? Masayang tanong ni Nia. Siyempre, Apo. Nakangiting sagot ni Ricardo. Pusal ng isang simpleng dasal ang bata. Nagpapasalamat sa pagkain sa kanilang bahay, sa kanyang mama at sa kanyang lolo. Pagkatapos ng dasal, nagsimula silang kumain. Ang kanilang tawanan at kwentuhan ay umalingaw sa katahimikan ng gabi. Walang nang marangyang pagkukunwari. Walang mga nakatagong sikreto. Anging ang init at pagmamahal ng isang pamilyang sinubok ng panahon, winasak ng kasinungalingan. Ngunit dahang muling binubuo ng katotohanan at pagpapatawad. Tiningnan ni Ricardo ang mga mukha sa kanyang harapan, si Aya na ngayon ay katuwang niya sa lahat ng bagay. Si Leo na nagmana ng kabutihan ni Marco, at si Mia na may ngiti na kayang magpaliwanag ng kahit anong dilin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang simpleng hapunan, nahanap ni Ricardo malapat ang kapayapaan na 7 taon niyang hinana. Ang yaman at kapangyarihan ay walang halaga kumpara dito. Itinaas niya ang kanyang baso para sa mga bagong umaga. Sabi niya, itinaas din ni Aya ng mga bata ang kanilang mga baso. Para sa mga bagong umaga, ulit nila, ang kanilang mga boses ay puno ng pag-asa. Ang mga bituin ay nagsimulang lumitaw sa langit, mga tahimik na saksi sa isang pamilyang muling natutong magmahal. Ang bagong umaga ay dumating na.